Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating YouTube channel. So, update ko po muli kayo sa lagay ng ating panahon sa minomonitor natin na low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at dito po sa Tropical Storm Wu-Tip na nasa labas ng PAR. But before that, please huwag niyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe para lagi ko kayong ma-update sa lagay ng ating panahon. Sa kasalukuyan ho, mga kababayan ko, mga kaibigan, tumaas ang tsansa or nasa high chance na maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours. Ito pong low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ngayon ay nandito na banda sa coastal water po ng Itbayat, Batanes. So balikan natin yan. Samantalang ito naman Tropical Storm Wu-Tip, no, ay meron pong lokasyon ngayon na 1,085 kilometers west of Northern Luzon. May lakas ng hangin na 65 kilometers per hour, 80 kilometers per hour naman ang bugso niya. Pinapangambahan natin dito, mga kaibigan, yung tinatawag natin na Fujiwara effect. Ito yung hatakan po ng dalawang bagyo, no, or ng mga bagyo. Kung titignan nyo, itong pong tropical storm ay posibleng mahatak na itong pong low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na siya naman pinapalakas ng habagat. High chance na kasi na maging isang ganap na bagyo etong LPA sa loob ng ating PAR. So posible yung tinatawag natin dito na Fujiwara effect. And hopefully wag naman po sana mangyari yun, no? Dahil ang ine-expect natin ay posibleng lumabas din sa loob ng mga susunod na mga araw eto nga pong LPA na nasa loob ng ating PAR. Magkagayunman, meron pa rin tayong tinatawag po, mga kaibigan, na forecast weather condition. Mga lugar po ito na apektado po ng southwest monsoon ng low pressure area at nito nga po mga thunderstorm. Sa area po ng Pangasinan, Batanes, Bataan, kasama na ho ang Occidental Mindoro, weather condition pa rin po dyan, monsoon rains o yung mahina pero tuloy-tuloy ng mga pag-uulan, madalas minsan lumalakas sa hapon po at sa gabi dahil po sa southwest monsoon. So yung mga lugar dyan, no, na aking binanggit, mag-ingat po sa banta ng pagbabaha, gayon din po sa mga posibleng banta ng landslide kapag nagkaroon ng malawak at malalakas na pag-ulan. Dito naman tayo sa Metro Manila, ilang bahagi po ng La Union, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Palawan at Antique. Ang weather condition pa rin po dyan ay occasional rains, ganun pa rin yung mahina pero tuloy-tuloy na pag-uulan, pero wag po natin baliwalain kahit mahina yan. Minsan kasi yung mahihinang pag-uulan pagdating sa hapon at sa gabi lumalakas, no, dahil yan sa southwest monsoon or hanging habagat. Samantalang, mga kaibigan, sa area naman ng Batanes at Cagayan, mostly ito po yung apektado talaga ng low pressure area na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Makakaranas po ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm, no? Kalat-kalat na mga pag-ulan na may kasamang mga pagkulog at pagkidlat pagdating po sa hapon at sa gabi. Ang ilang bahagi naman ng Luzon, Visayas, Zamboanga Peninsula, Dinagat Island, Surigao del Norte, weather condition po dyan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil pa rin po sa southwest monsoon. So yung mga lugar po na aking binanggit, pinapaalalahanan po kayo sa posibleng banta ng mga pagbabaha, gayon din sa mga banta po ng landslide. Mga kaibigan, kung sakali po talaga na maging isang ganap na bagyo, eto nga pong high chance na low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, eto po itatawagin natin bagyong Auring. So bakit daw hindi tinawag na bagyong Auring? Ito nga po nasa labas na Tropical Storm Wu-Tip. Mga kaibigan, hindi ito kinonsider na bagyo itong si Tropical Storm Wu-Tip dahil naging bagyo siya, nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. So hindi siya counted bilang unang bagyo. Pero ngayong buwan po ng June, na-expect natin na isang bagyo na lamang ang posibleng pumasok po, no, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron pa rin tayo ngayong heavy rainfall outlook dahil po sa southwest monsoon at low pressure area. Ito po yung dami ng pag-uulan na posibleng maranasan. Para makapaghanda naman tayo, 50 to 100 mm sa dami ng ulan ang mararanasan po, no, dito sa Batanes, Cagayan, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ngayong araw po yan ng Huwebes. At inaasahan naman, no, by tomorrow, 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Batanes ang posible pong maranasan. Yung mga lugar dyan, mostly mababang lugar at matataas, mag-ingat po sa banta ng pagbabaha, gain din sa mga posibleng banta po ng landslide. Kapag ganyan ho kasing tuloy-tuloy mga pag-uulan, mga monsoon rains, occasional rains,
mabilis po lumalambot ang ating mga kalupaan na siyang nagiging main cause naman po ng mga pagguho po ng lupa, no? At yung mga landslide naman talaga usually sa matataas po ng mga lugar yan. Mga kaibigan, mga kababayan, bukod po dyan, tignan din natin yung mga nakataas na alert sa atin. Meron po kasi tayong tinatawag ngayon na yellow heavy rainfall warning. Apektado po niya ng ilang bahagi ng Occidental Mindoro, ang ilang bahagi po ng Palawan. At inaasahan naman natin light to moderate na merong occasionally heavy rains ang posibleng maranasan po na minsan itatagal ng 2 hanggang 3 oras dahil din po yan sa southwest monsoon at mga localized thunderstorm dito po sa Palawan, Occidental Mindoro at Antique. Inaasahan naman ang moderate to heavy rains na meron pong inaasahan na 2 hanggang 3 oras na tagal, no? Ang pag-uulan dito po sa Palawan, Aklan. Ahil po yan sa southwest monsoon at dito nga po sa mga localized thunderstorm. Mga kaibigan, mga kababayan ko, ngayon pa lamang po pinapaalalahanan ko na kayo maging updated tayo sa lagay ng ating panahon. Importante ho yan para alam natin kung nasan po yung lokasyon ng mga tatamaang lugar ng mga pag-uulan, no? Dahil po sa southwest monsoon. Etong low pressure area na mataas ang tsansa na maging isang ganap na bagyo, ina-expect din natin kapag ito ay naging isang tropical depression or tropical storm, posible itong pumasok sa tinatawag natin na typhoon category or yung medyo malakalakas nga po na bagyo dahil nga po yan sa dalawang weather system na nagpapalakas dito, which is ang hanging habagat at eto nga po tinatawag natin ng mga localized thunderstorm. Mga kaibigan, mga kababayan, kapag ganitong rainy season talaga, pag may habagat o habagat season, ang bilis po talaga mabuo ng mga cloud cluster, lumilipat agad ito sa pagiging low pressure area. Then usually kapag nabubuo po ang low pressure area sa loob ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility, ito ay dumadaan muna sa low chance bilang isang maging ganap na bagyo. Pero ngayon, nasa high chance o medium chance agad to high chance agad ang mga low pressure area na nabubuo sa atin na posibleng maging bagyo within the next 24 to 48 hours. Sa ngayon, mga kaibigan ko, mga kababayan, yan ho muna ang pinaka-update natin sa lagay ng ating panahon. So manatili kayong nakantabay, naka-like at subscribe para sa mga susunod na update natin ay ma-notify ko kayo. Maraming salamat po.